Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn sa buong buwan ng March? Pwede nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi mo para sa inyo itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niya mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag mo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up po energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, simulan na tayo. Oh, dalawa din, oh. Anong bida dito ngayon? Dalawa yung 10. Dalawa yung family cards. And, ayan, energy na lang lahat. Walang bida. Kundi energy sila lahat. So, paano yan? Well, ang dating sa akin, sa buong buwan na to, ay may tendency na ng loyalty. Loyalty sa karelasyon. Maganda kung i-clarify natin. Para may direction. Wala akong idea eh. Ano ba tong 10 of Pentacles na to? Bago tayo magpunta dito sa The Strength card. May malaki ang chance na magkapera ang iba sa inyo. Kasi wealth na to, ito savings. So, probably magkakapera ang iba sa inyo. Pero maganda nga kung tatloyin natin. Para may direksyon. Seven of Cups. Oh. Generosity to. Maraming pwedeng case. Kaya lang, ipapartner pala natin dito. Hindi tayo pwede mag-rely lang dito sa tatlong to plus tong 10 of Pentacles kasi kwento nga pala to. Diretso, no? Strength card tong isa. Ang dating nagmukha na tong reconciliation. Manifestation. Ito, give and take relationship. Ito naman, something stable. Ito, loyalty. So, kasi itong strength card natin, pwede rin siyang overall card ng love. So, more like reconciliation sa topic ng relationship. Kaya magiging masaya dito. Yung 4 of Swords natin, siya rin card ng healing. O transformation. Kasi to di ba nagre-rest siya? So, pag nag-rest ka, pag nag-sleep, mag-heal yung body, di ba?
Kaya siya rin ay card ng healing. So, may restoration of something. So, probably, relationship to. Yun ang wish. Wishful thinking kasi ito eh. Parang somehow, ini-imagine, pinapantasize. May someone na ganon na nagpapantasize ng stable relationship na merong give and take. Diba? Connection dito. Yun yung somehow tinatry din i-establish dun sa Ten of Pentacles. So again, all about love dahil sa Strength card. So may someone na to try i-manifest o i-build itong stable and harmonious connection. Tingin ko, possible outcome ay posible naman dahil maganda yung dulo. Four of Swords. Pero alam ko love din to eh. Ten of Pentacles. Happy ending nga rin to. O happiness. So again, more like reconciliation to para sa mga nag-aaway na magkarelasyon o ito yung tinatry i-manifest ng single, yung stable and harmonious relationship. Yun yung sinabi kong yun kasi yun yung Ten of Pentacles na gusto niya i-build o alam niya sa sarili niya doon siya magiging masaya. But again, ay ito pala, Ten of Cups. May nabasa rin ako, hindi lang naman Nine of Cups yung wish come true. Pwede rin Ten of Cups. Pero itong Ten of Cups, iba yung pagka-wish come true nito. In a way na yung saya mo, ay pwede mo i-share sa ibang tao. Parang big celebration mula doon sa wish come true. So, big happiness to. Sa bagay, rin naman to, restoration, healing. So, again, marami ang indicator dito na possible ang reconciliation o pag-manifest kung single ng kanilang true love. Sa bagay, 7 nga ba yun? Mga ba yung true love? O 10? Nakalimutan ko. 7 pala yung true love. Pero 10 ay wedding. So, who knows? Baka itong relasyon na to ay mag-lead sa wedding. Anyways, kung di pa kasal, no? Doon siya. Pwede. Ito yung possible zodiac sign ng partner o
Partner na lang muna. Doon tayo sa partner. Na pwede yung reconciliation. Partner ng Capricorn. O kapwa nila Capricorn, Cancer, Sagittarius. Sabihin natin, single. Single yung iba sa inyo. At ito nga yung tinatry manifest, yung stable and harmonious relationship. Possible ba yun? Actually, itong 10 of Pentacles, pwede rin wealth. So, at the same time, mayaman. Anyways, depende kung anong gusto. Baka ang gusto lang nila ay happiness. Hindi na baling mahirap, basta masaya. Diba? Masaya ang relasyon. So, doon din to tatama eh. Kung Ten of Pentacles. So, ito yung partner na darating o baka dumating na sa buhay ng Capricorn na single. Oh, Ten of Pentacles, Ten of Cups to, oh. Umuulit, oh. Pisces, Capricorn, Pisces ulit. Ngayon, tayo dito sa susunod na baraha. Pero clarify ko lang yung 10 of Cups at 9 of Cups. Sa pananaw ko. Yung 9 of Cups, di ba, wish come true din yun. Pare sila. So, yung 9 of Cups, best example, nagkaroon siya ng work, new job. Masaya siya alone kasi mag-isa lang siya dun. Dito, sa wish niya. New job, new romance, na siya lang yung magbe-benefit. Yung saya, particular sa kanya lang. Yun yung example, new romance, new job. Ngayon, kung reconciliation sa friend. Ngayon, kung 10 of Cups, sa pananaw ko, wish come true din siya. Pero marami yung magbe-benefit. Example nga, promotion, di dumami pera mo. Siyempre, pag dumami pera mo, marami kang maililibre sa big celebration. Diba? Ano pa? Yung mag-asawa, mag-ex na mag-asawa, may mga anak sila, nagkabalikan. So, syempre, yung saya mo, i-share mo rin sa mga anak mo. Hindi lang ikaw yung masaya, masaya din yung anak mo. Kasi nakabalikan yung magulang nila. So, yun. Ganun yung mga example. Para sa akin, yun ay pananaw ko lang. Yun yung difference para sa akin ng 9 of Cups at 10 of Cups. Para silang happiness, pero mas lamang lang yung 10 ng kaunti. So, same thing din sa 9 of Pentacles at 10 of Pentacles na yung satisfaction mo. Pag 9 of Pentacles, alone. Kasi mag-isa lang, di ba, yung babae doon sa Rider-Waite-Smith. So, pagdating mo sa 10 of Pentacles, di ba, may pamilya na. So, yung 9 of Pentacles, malaki yung sahod mo. Pero, swak lang para sa sarili mo. Ngayon, yung 10 of Pentacles, wealth na, yun yung yaman mo na talaga. Kaya mo bumuhay ng pamilya. So, yun yung differentiation ng 9 at 10 of Cups at Pentacles para sa akin. But anyways, mas malaki yung sahod sa 10 of Pentacles. In short, kaysa sa 9. Mas malaki yung income o wealth. Ano to? So, may someone na sad. Ang reason, may nagalit. So, pwedeng kayo to na maging sad dahil may nagalit sa inyo. O kayo yung magagalit. Kaya may someone na magiging sad. Ang tanong, anong pwedeng problem? Kasi, syempre pag ganyan, arguments na yan.
Alamin natin. Ano yung pwedeng cause ng problem at nagalit nga yung babae? Ano pwedeng pangulan ng argument? So again, may someone na galit at may someone na sad. Ano ang problema? Baliktad. So, hindi ako nagbabasa ng baliktad. Kahit ano, hindi ko binabasa ng baliktad. Depende na lang kung may kodigo, tulad nito. Kodigo. Dami kasing memorization. Anong pinagmulan? Mukhang may nag-advise. Wrong advice regarding career o pera. Ganun eh. Doon siya tatama sa career. Maling advice. Kasi ito ay guidance eh. So, more like, may nag-advise. Mali yung advice na binigay. Tinik naman nung isa. Kaya yun, daway sila. Dahil sa maling advice sa pag-take ng action regarding money o career. O pwede rin ano to, na-scam yung iba. Ito, magmumukha na to persuasion. Kasi ito yung money, ito yung loss. Loss of money due to scam. Ayan. Pwedeng ganun. O sabihin natin may nag-udyok na patusin tong trabahong to. Tapos ang ending, napahamak siya dun sa trabaho. May parang advice. Akala nung iba eh, ililid sila sa tamang direksyon. Kompas to eh. Isang ending na pasama pa yung sitwasyon. So, mag-ingat sa mabulaklak na salita mula sa ibang tao. Investment. Pwede rin investment scam. Anyways, pang masasabi nito. So, paano papasok yung angry? Angry woman at sad. Siguro siya yan at all at the same time. Galit siya kasi naloko nga siya. Siyempre, habang galit, umiiyak dahil naloko nga siya. So, siya pareho yan na makaka-feel niyan base dito sa clarifiers natin. So, ito, ano to? O pwede rin namang ano, kaya siya galit. Kasi may pinapabili sa kanya. May pinapabili yung anak niya sa nanay. Ayaw naman ng nanay. Galit, di ba? Wala siyang pera. Ayan o, overall, pwede rin. May nire-request yung anak niya sa kanya na bilhin. Sabi naman ng nanay niya, wala tayong pera, maging practical tayo. Ay, wala tayong pera, maging practical tayo. Siyempre, gusto ng anak yung pinapabili sa kanya, hindi nga pwede, kulang ang pera. Kaya umiyak siya. Pwede rin gano'n. Kaya ano to? Ito pala nauna. Right, bago.
Oh, well, ang dating sa akin, may chance na may something na mag-e-end sa buhay ng iba sa inyo. Para siyang blessing in disguise kasi may regalo. Oh. So, after nyo ma-shock dito, malungkot, ayan, makakatanggap kayo ng blessing mula sa universe. So, again, mukha siyang blessing in disguise para sa akin. Kasi, nalungkot muna kayo bago sumaya. O sabihin natin, nawala ng work for some reason. O may something na nawala. Mapapalitan ng bago yun, bago opportunity. Kung nawalan ng pera, yun nga, unexpected money na to. Na para bang kung ano yung nawala, mapapalitan din agad. Kung baga, after maging malungkot, sasaya dito. Anyways, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Last deck na to. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to para sa buong buwan na to. So, sabi, brothers and sisters, to get along with others, see the love and the best within them. True. Yes, what you're asking about is the truth. Love your parents, no matter what. Your mother and father love you as much as they can. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.